Pag si Saldico pinayagan ng Blue Ribbon na magsalita under Zoom, magiging opisyal lahat ng sasabihin niya tungkol sa pondo. At higit sa lahat, ayaw po nilang ipatawag si Speaker Martin Romualdez. Ito ang balita ngayon trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media, ang di umano'y balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit itinatago o ayaw umanong ipalabas ng bayarang media sa Palasyo, Kamara at Senado sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung gusto mo ang balitang politika, please huwag kalimutan mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat ng mga video na ina-upload namin. At ito na nga mga kababayan. Anyway, yun po ang concern ng PDP. We are appealing to our senators for sobriety. Yung pinagsasasabi nilang tyranny of the majority, there is no such thing. In a democracy, talagang majority ang nasusunod. Bakit? Pagka nung nanalo ba si BBM, may nagsabing tyranny of the majority. That is democracy. The majority rules. Yun po yun. Wala tayong magagawa doon. Those are the rules. And the rules of the Senate are subject to amendment at any time by the will of the majority. Wala pong tyranny rito. Puro kahipokrituhan, puro demagoguery ang pinagsasabi ng minority. Ngayon, I challenge Senator Lacson. Kasi isa pang hipokrito yan eh. Surrender siya kay Bato. Una, pumirma yata siya dun sa Resolution 44, di ba? Si Ping. O, pagkatapos surrender, hindi naman siya sumurrender noon. Nagtago siya. O, yung all those calling for the surrender of Senator Bato are hypocrites. Because yung sina Teddy Casino, sina Lisa Masa, noong 2006, ewan ko kung buhay na yung iba sa inyo rito, nagtaguyan ilang linggo sa loob ng House of Representatives. Diba? Tignan nyo yung mga news reports. Pinagmalaki pa ni Lisa Masa, doon na daw siya naglalaban ng panty sa loob ng House of Representatives, sa lababo. O, to evade arrest. Si Trillanes, ganun din. Si De Lima, 2 araw yan nakiusap. I was there. Kasi kami ng VACC nag-file nung Bilibid drug case. We were there nung isa-serve yung warrant. Nakiusap si De Lima, baka pwedeng 2 days muna ako rito to wind up. Hindi siya pinasok. Wala nagpumilit pumasok doon para arrestin siya. Now they're calling for surrender. They are justifying yung pagpasok sa Senate. Yung kakapal ng mukha nitong mga to eh. Grabe. Si Lacson nga ang nag-coin ng word fugitive from injustice. Swerte lang yan si Lacson, sinuportahan niya si Noynoy, tumawid ang administrasyon. Noong ginrant yung certiorari niya ng Court of Appeals, yung si Solicitor General Cadiz, an Aquino appointee, did not appeal. Can you imagine the crime of the decade, hindi mo i-appeal yung pagkatalo ng gobyerno? Solicitor General ka. Yung mga annulment cases nga na ordinaryo, ina-appeal automatically ng OSG, siya hindi niya appeal. Yung Dacer Corbito double murder, may 2 tao na patay. On the technicality, nag-grant yung lifting ng warrant ng principal accused, hindi mo i-appeal. O, yan ang tirada. Diyan swerte si Ping. Swerte lang talaga si Ping. But one day his luck will run out. Anyway, I challenge him. Sige, pakita niyo yung tunay na mukha niyo sa sambayan ng Pilipino. Forever mag-walk out kayo. Sige, pakita niyo. Show your true colors. Ganyan naman kayo. Pikon kayo eh. Pag kayo majority, okay lang. Pag kayo minority, hindi okay. And to end this tirade, I wish to announce that after this, I am proceeding to the Supreme Court to file a case for indirect contempt against Representative Sara Ilago, na isa pang hipokrito. Gustong-gusto niya, ayaw niya na siya ay binabatikos. Pero gusto niya, ikalang daw siya, etc. Although wala namang misogynistic sa sinasabi ko, I was mocking her. I was making a point as part of a political debate. Napaka-sensitive mo. Pero pagdating sa rules ng korte, ay babastusin mo yung rules. Sinasabi na sa rules of court na confidential in disbarment, i-reveal mo. Bastos ka. Ayaw mong bastusin, pero bastos ka. At yung makabayan black, bastos yung makayan. Dapat ka i-change yung last letter niyan eh. Hindi, letter G. No, anyway. Anyway, ganyan po, we will not stand for such hypocrisy. We will not stand for a violation of our rights. Ang gusto niya mga yan, sila, red tagging, puro hipokrito eh. Sila, gagalit sila pag nire-red tag sila, pero ang lakas nila ng loob, magsabing pasista, magnanakaw, si ganito, si ganon. Ang matindi ang hypocrisy. We will teach them a lesson. And also in the works, last na po ito, because I know you're anticipating the talk of Secretary Defensor. It's a civil suit against actress Jasmine Curtis is also in the works. Kasi alam nyo, yung mga young snowflakes
liberal woke cards. Ang hilig-hilig bumanat, babanatan si Pangulong Duterte. Pagka sasabihin nakakadiri si Suntay, pag sila ang kino-call out, nagagalit sila, nagdedemanda sila. Let's give them a dose of their own medicine. Hindi pwede yan. Ano? Kayo lang ang pwedeng bumatikos. Kami hindi pwedeng mag-respond. Demanda nyo. Magdemandahan tayo. Forever. Kung may forever walk out, forever demandahan tayo. I will not stand for such hypocrisy. If only to make a point na hindi pwede yung mindset nyo na kayo lang ang pwedeng mamintas, ayaw nyo mapipintasan. That's BS. I will not stand for that. And I will stand up for my rights. Anyway, maraming salamat po. And now I turn over the floor. Baka bigla siya sumakaw na, I have the floor. Magalit na. Baka bigla ko sigawan na, I have the floor. Magkamayan pa kami mamaya. I want to give the floor or to yield the floor over to our boss, our idol, our inspiration, former Secretary Mike Defensor. Thank you so much. Okay. Attorney Ferdy, maraming salamat. And of course, ito sa mga, lahat ng kasama natin dito, mga aktibong kumikilos tungkol dito sa corruption na nangyari dito sa ating bansa. Alam niyo ho, sa sitwasyon natin ngayon, humigit kumulang 40 na kaming nakasuhan. Sa flood control scandal, ang nakakasuhan pa lang, at least the prominent names, 6. Kasama na ho dyan si Alcantara, si Bernardo, at saka si Bryce, na naging state witness pa. Pero yung lahat na nagagalit, lahat ng sumisigaw, lahat ng nagsasalita, may kaso na. In fact, I was just talking to Attorney Jimmy. Sabi ko, Attorney Jimmy, may kaso ka ba? O sabi niya, na-dismissed, MR, pending. Attorney Topacio, may kaso. Hindi ko pa, si Ka Eric, ang dami, suki rin to ng ano eh. 3, ayun, si Ka Eric. So, ang punto ko dito, itong mga taong tong lahat, wala naman kaming ginagawang sasabihin mong illegal eh. Kung hindi, nagsasalita kami at galit kami sa korupsyon. At tingin ko, kami ay kumakatawan sa sentimiento ng lahat, hindi lang marami, ng lahat ng Pilipino na gusto ng hustisya, na gusto makulong ang mga nagnakaw at gustong maibalik ang perang ninakaw sa ating bansa. So kung titingnan po natin sa ngayon, grabe ang naging SWS survey. Tingnan nyo ho, -15 nationwide. Pagdating mo dun sa mga bata, 18 to 24, nasa -17. Yung 25 to 40 ay nasa 40%. Galit. Pagdating, sabi nila, ay kayo lang mga galit, yung mga bobo ang nagagalit sa gobyerno. Alam nyo, sa mga college graduates and those that have higher degrees, higher learning, nasa -37 ang galit. At pag tinignan nyo on a regional basis, -40 ho ang Mindanao. Consistently, galit ang Mindanao. Ang nakakagulat, humahabol ang Metro Manila. -31% ang Metro Manila. Tinalo na ng Metro Manila ang Visayas. Bakit o ganito ang survey? Dahil galit ang tao. At yung galit na yan din no ang nagpapakita ng suporta sa Senado, sa 13 senators of the majority of the Senate today. Bakit? Hindi ho dahil sa impeachment yan. Walang problema ang impeachment. They don't have the numbers and they cannot impeach Vice President Inday Sara Duterte. Hindi ho yan dahil sa Constituent Assembly. They don't have the numbers at hindi nila kayang baguhin ang saligang batas. Yan po, ang away sa Senado ay dahil sa Blue Ribbon Committee. Yan talaga ang nagiging away. At yan po ay dahil sa ayaw nilang ilabas ang 18 Marines. Yung sinasabing delivery 3 times a week, minimum 500 million, maximum 4 billion pesos. Huwag na natin isipin, yung maximum 1 billion per delivery na lang. Sa isang buwan, 12 billion pesos ang nawawalang pondo ng ating at ninakaw sa kaban ng ating bansa. Ayaw ng Blue Ribbon Committee na magsalita at ipatawag si E.S. Bersamin, si Secretary Pangandaman, si Yusek Adrian Bersamin, Yusek Traigib Olaybar. Yan yung 8 billion na nanggaling mismo kay Senator Ping Lacson. Ang sabi niya, niloko daw ang presidente batay sa sulat ni Yusek Bernardo. At ang sabi niya, yung 8 billion nasa 4 na taong to. E di pagsalitay natin, pakinggan natin kung anong sasabihin. Ayaw po nilang mapatawag si Mark Teksay at si Paul Estrada, dalawang assistant ni Saldico, na may ledger. Maganda po yung ledger na yun. Hindi lamang kung saan binigay, kundi kung saan nanggaling ang pondo.
Ang sabi nga sa akin ni Saldico, during one of our conversations, nung nag-usap pa kami, Atty. Ferdy, ang sabi niya, alam mo, sabi niya, Idol, mas malaki pa nga doon sa mga road, yung safety road projects, ang bigayan. Yung netting, sabi niya, ang laki ng bigayan dyan. Ayaw nilang ipatawag si Manny Bonoan na dapat magsalita dahil sinabi siya yung umawak ng 30 billion na nag-ayos doon sa 100 billion na pondo na ibinigay ni Saldico. Ayaw po nilang marinig si Saldico. Pag si Saldico pinayagan ng Blue Ribbon na magsalita under Zoom, magiging opisyal lahat ng sasabihin niya tungkol sa pondo. At higit sa lahat, ayaw po nilang ipatawag si Speaker Martin Romualdez. Ngayong araw lang naglabas ng statement yung kanyang abogado, si Attorney Atienza. Ang sinasabi, wala daw silang relasyon sa budget. He is the Speaker of the House. There is no direct function governing the budget in terms of approval and execution. Eh di pakinggan po natin, pagsalitain natin, eh di ba ang sabi ni Saldico, yung tamarind na bahay niya, amoy pera na. Dahil yung ilalim nun ay puro pera. Anong sabi ni Speaker Martin Romualdez? Pag ako pinilit nyo, magsasalita ako. Eh di ba yung pala ko admission na may alam siya. Eh yun nga kung sila i-express sa amin, Secretary Pangandaman, na magsalita si Saldico, biglang nag-resign. Yan ang ayaw nila sa Senado. Ang Blue Ribbon Committee hearing. Ngayon bakit natin tinutulungan ang majority group na sinasabi lang gusto natin ng virtual voting? Eh kasi naman kakasuhan nila. Sino-sino gusto nilang kasuhan? Jingoy Estrada, Chis Escudero, Joel Villanueva. Oh, may 2 kaso pa kay Villar, pero ito yung 3 pending for plunder. May 2 kaso sa ICC, Senator De La Rosa and Senator Bongo. Kasi pagka umayag sa virtual voting, hindi nila makukuha ang liderato. At matutuloy ang Blue Ribbon Committee hearing. Kahit na umaaresto yung 5 yan, hindi nila ma-impeach si Vice President Inday Sara Duterte because they still need 16 votes. So no connection pag inaresto. But with a majority, they can now change the leadership of the Senate. At kukunin ulit nila ang Blue Ribbon Committee hearing at patatahimikin ulit nila, hindi malalaman ng taong bayan ang katotohanan sa pagnanakaw sa ating bansa. Ngayon kami ngayon ni Senator Marcoleta biglang nagkakaso. Plunder, non-bailable. Pag hinuli kami, ang bilis. Yun nga sinasabi ko, 40, yung mga nagsasalita, wala kaming sinasabing mag-armas tayo, magrevolusyon tayo, pumatay tayo. Sinasabi lang namin, may pagnanakaw. Hulihin niyo yung magnanakaw, galit kami dyan. Ang bilis ng kaso namin. Si Senator Marcoleta, may plunder. Nagkataon, nadamay ako. Alam niyo yun yung campaign donation na dinismiss na ng COMELEC. Donation. Dinismiss ng COMELEC, 3 kami na nagkaroon ng campaign donation kay Senator Marcoleta. Dinikit nila yun. Ginawang plunder. Yun lang yun. Ang plunder, kailangan pondo ng gobyerno ninakaw natin. O kung di kaya, yung case ni ERAP, may binigay na pera. Pagkatapos may kapalit. Eh wala namang kapalit. Wala namang hiningi. Nung ibinigay at tinulungan si Senator Marcoleta, ang standing niya sa survey number 23. Hindi mo nga alam na mananalo si Senator Marcoleta. Ngayon, kinakasuhan kami at pinapabilis ang kaso. Ang sabi ko nga, kung may nagawa akong pagkakamali, kumain ako ng hopya sa opisina ni Senator Marcoleta. Yun ang kapalit. Oo. Pero yung hopya ni Marcoleta, hindi naman siya may-ari. Regalo din sa opisina niya ata yun. Dahil nung nakita siyang kumakain sa kongreso ng hopya, yung mga suporta niya natutuwa, nagpapadala ng mga hopya-hopya. Oo, nakita ko, hindi naman masarap. Sabi nung tinanong ako, sabi niya, wala ba kayong hinihinging pabor ngayon na senador na si Marcoleta? Sabi ko kahit na nagkakapi kami o kumain kami sa labas, hindi bumubunot si Senator Marcoleta. Ako pa rin ang nagbabayad ng kapi naming 2. Siya na nga ang senador, ako pa rin ang taya. Ganyan ang klase na nangyayari sa atin ngayon. Ang sabi nga nung una, silent martial law. Pero ang katotohanan ang mas tamang term daw ay undeclared martial law. Kaya kayo na nandito ngayon, yung mga vloggers, damay na rin kayong lahat. Alam niyo yan, winalingan na kayo ng NBI. Ayan, magkakasama na tayo. 40 ngayon ang kinasuhan.
Dito sa aking kaliwa, sa aking kanan, may mga kasuto. At wala kaming naging kasalanan kung hindi ilabas lang ang sentimento ng ating bansa. Ilabas ang sentimento ng taong bayan. Yung korupsyon, imbestigahan, ikulong ang mga nagnakaw, at ibalik ang pondo ng bayan. Hindi kami matatakot, hindi nyo kami matatakot, at kami patuloy na lalaban. Magandang umaga po sa inyong lahat.